Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Radyo. Whoa. Hello. Ayan. Yun. Hello and good evening. Magandang evening sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. This is our first first puntahan sa panahon ng 2025. Wow, naka-isang taon na tayo, Brad. 2025. Nag-umpisa tayo anong buwan? Date. Tagal na. How many videos? Hindi pa tayo nag-upload nun sa YouTube, di ba? Wala pa tayong nun. So, Mga 2022 nag-start tayo eh. Mid-2022 yan. Nung mag-start tayo, no? Tapos inabot na ng ganito. Wow. Ibang klase. Well, congratulations sa ating sarili at tayo ay Siyempre, wala bang palakpakan naman yan? wala bang palakpakan dyan. May palakpakan. May palakpakan na. So, nakakaano din naman, nakakatuwa din naman kasi umabot tayo ng ganong kahabang panahon, di ba? Na ginagawa natin ito at marami din siguro tayong na bigyan ng impormasyon ng mga OFWs. Ngayong gabi, since unang huntahan namin, siguro mas maganda paghuntahan natin yung mga napapanahong issue, tapos yung mga balikan natin yung mga magagandang eksena ng ating live last year. Pero bago tayo, pwedeng isingit ko muna kasamang RD Singit ko muna sa announcement po mga kababayan sa January 19 ay magkakaroon po ng pupunta yung Philippine Embassy doon sa Soul Diaspora Church dito sa may Chongnooga para magbigay ng services. So yung may mga problema sa passport, especially yung mga binaklas ng passport na walang paano yung mga namamahalan sa passport? Yun, iba pa yun. Maganda. So yung mga namamahalan sa serbisyo ng ating mga embahada. Oo. So yung mga kasi dito talamak yan yung problemang yan dahil nga sa madaming non-documented. So nauso kasi nung araw yung mga binaklas yung passport. Kahit sa Japan, no? Oo, binaklas yung passport nung araw. Kasi nung araw pwede pang baklasin yung passport. Tapos yung mga iba naman nawala ang passport. Yung mga nawala ng passport, yung mga gustong kumuha ng embassy ID, ang alam ko, ang pagkakaunawa ko, magdadala sila ng equipment na para doon na mismo i-process ikaw. So siguro may mga iba pa tayong issue na gusto nating idulog sa embassy. Mas mainam kung pumunta kayo kung gusto niyo pong makita yung detalye, go head over to our Facebook page. Yun sa aming kasama ko at saka yung Migrante KR tsaka Migrante Korea na Facebook page. Yan yung makikita yung aming pa-anunsyo. Humahead over na tayo, di ba? Kung gusto niyo pong magpa-request ng pre-copy server sa consular services area, pwede rin po siguro kaya yun nga yung mahal ang passport. Yung renewal Siguro kasi marami din sempreng tanong yung mga kababayan natin doon sa maraming tanong yung mga kababayan natin na gustong magkaroon ng kasagutan. Siguro yan na yung panahon especially lalo na ngayon. Samantalahin po natin yan kasi lagi naman tayong napagsasama. Hindi sa totoo lang ang maganda kasi diyan is dapat talaga tayong magkaroon ng mga ganyang klase ng engagement kasi imbis na nakaupo lang dapat talaga yung satellite services ginagawa di ba? Kasi yung mga OFW regular at mas madalas. Oo, regular at mas madalas at kasi sa totoo lang lalo na sa panahon ngayon ng mga OFWs lumala yung sitwasyon dito sa Korea ng kawalan ng trabaho.
Kamakailan lang 'di ba nag-martial law. So tumindi yung kawalan ng trabaho, sumirit ang dolyar against the won. Dati ang won Oo. dito is 1,200 won against the dollar. Ngayon umaabot na ng almost 1,500 almost against the dollar. At inflation 'yon. So iba-iba pa yung inflation, may iba pa sa sector yung tama ano. So nagmahalan tapos nagkawalaan ng trabaho, madaming walang trabaho. Magandang gabi, Raquel. Magandang gabi sa'yo. Happy New Year din. Well, New Year lang Happy sa akin New Year. kasi hindi pa happy. So, pag happy na ako, then saka ko na lang ipapadala sa iyo yung happy. New Year pa lang. Yun, so yung aming anunsyo, uniulit namin sa January 19, merong services na gagawin yung embassy in collaboration dito sa Soul Diaspora Church at saka kasama ko, So kung may mga problema po kayo sa pasaporte, inuulit namin, pasaporte, gusto niyo kumuha ng embassy ID, you want to kumbaga magdulog ng mga problema sa embahada. Siguro yung walang pera, hindi nila pwede sagutin kung wala kang pera. Pero yung mga problema siguro pwede nila sagutin. Kaya ito na yung pagkakataon, gaya nga na sinabi ni Ka-RD, wag nating palampasin yung pagkakataon na magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapagdulog Tsaka malay mo maging maging habit ng ang mga taga-embassy na magbigay ng satellite services sa mga migrants. Which is kailangan sa panahon ngayon kasi may appointment basis sa embassy. Pag wala kang appointment, hindi ka makakapunta. So ito, hindi mo kailangan ng appointment, nandito sila. 'Di ba? Hindi mo na kailangan magpunta online, magpa-appointment. Dapat samantalahin po natin 'yan ng ating mga kababayan yung ganyang klaseng mga initiative. Lalo pa ito ba with the collaboration with kasama ko at Yung kasama ko tsaka yung Soul Diaspora Church kung saan maraming migrants. Itong simbahan na to maganda to kasi maraming natutulungan mga migrants. Napaka Sana lahat ng matindi. simbahan ganyan. Oo, yung human rights talagang pinagtatanggol nila. Hindi yung mga kung sino-sinong politiko ang kinakatigan ng mga simbahan na yan. Talagang matindi yung pagkatig nila lalo na sa karapatan ng mga OFWs, yung mga migrants Hindi lang OFWs kundi yung kahit yung ibang bansa, meron dong member na taga Nepal. So nandun din sila, sumisimba din. So magandang opportunity ito mga kababayan at yun nga, please pumunta, makibahagi kasi lalo na ngayon sa panahon ng adversity nga. Sabi ko nga kanina, 'di ba, medyo maraming walang trabaho, etc. Mas maganda na mas malakas ang ating komunidad, mas matindi ang ating organisasyon, matibay kasi yun yung magiging magiging tawag dito, community talaga yung magdidepende sa iyo Sabi nga ng isang paham na kasama dito is yung organisasyon yung iyong kalasag. Yan yung sinasabi ng isang paham dito. Kilala mo yun, malaking paham. Yung malaking malaking paham. So, yun yung sinasabi ng isang paham na yun. Yung organisasyon ng iyong kalasag. Yun lagi yung kanyang lagi sinasabi niya. So, yun yung aming announcement bukod pa doon, tuloy ko na rin. Meron kaming siguro ang kasama ko ay nagre-raise din ng pondo para dun sa isang bata na pinanganak na may problema sa sa puso. May butas yung puso, ang laki ng bill. So, yung kasama ko tutulong din siya para mag-raise ng pondo para sa operasyon ng bata. Patuloy din yung So maglalabas siguro kami ng tawag dito ng solicitation na sulat para sa mga kababayan natin. Kaya nga na sinabi ko kanina, komunidad yung magtutulungan at kailangan malakas yung ating komunidad if we want to survive this adversity nga sa panahon ngayon Yun yung natin, yung pinaka maganda nating gawin. So yun yung akin. So yes, meron ka pa bang habol, kapatid? Oo, magpapakilala muna ako. Sorry. I am sorry. Agit na agit ako Oo nga, Agit na agit. I'm sorry.
Muli ako po si ano 'no, Roger Raimundo. Pasensya na kayo sa partner ko at talagang, masyadong busy 'yan at, ano, maraming update gusto ko ihatid sa inyo. Ngayon ay ano, Na- January 5, 2024 at, 2025 sorry. Birthday din ng kapatid ko ngayon, yung bunso namin, Uy, oo. happy birthday. Happy Maligayang, birthday. maligayang pagtanda. Oo, welcome to adulthood sabi nga. Anyway, at ano ba, ito bago matapos ang taon actually meron tayong ilang mga issue na kinaharap dito. Isa na nga 'yan yung ano, yung itong, isinampang kaso yung ating kasamang host dito si Mm, Edsel, mm. Edsel, para doon sa kanyang aplikasyon para sa refugee recognition dito sa Japan. Ah Nag-apply siya, medyo may katagalan na rin, 2016 ano. At, Wow. dininay 'yan ng immigration dahil yung napakahigpit ano na polisiya ng Mm. bansang Japan kumpara sa iba pang mga bansa na tumatanggap ng mga refugees. Medyo irregular at, napaka napakahigpit ano ng pulisiya ng Japan pagdating diyan sa usapin ng refugee recognition. Refugee. Kaya ang ginawa ay nagsampa ng, apela sa korte o kaso sa korte. Pero 'yan nga nung last, month, December 20, lumabas na actually yung desisyon ng korte at, gano'n din ano parang copy paste nga, Ang ang ginawang ano ay yung desisyon ng korte sa Tokyo District Court doon sa desisyon ng Bureau of Immigration. Pero well, practically isang likaw ng bituka niyan kasi nga Mhm, under naman mm. ng Ministry of Justice, in principle ano, ang Bureau of Immigration. Kaya kinatigan ng korte yung desisyon ng Bureau of Immigration, which is para sa atin ano, in a way nalulungkot tayo ano, ka-chat dito sa desisyon na ito. Hindi dahil Mm. natalo yung kaso, pero may chance pa naman umapela. Pero mas nakakalungkot dito yung pagkakataon sana ito, ng korte para ituwid yung maling tingin o maling application ng Japan Bureau of Immigration dun sa Mm. usapin ng pagtanggap ng mga refugees. Actually, napaka-notorious nila dito, wala pa sa 1% ang tinatanggap nilang application per year o mga napapahintulutan, nabibigyan ng pahintulot. Among doon sa Group of 7 countries, mula sa Europe yata ano, ay na among doon, yun yung pangalawa sa pinakamababa. Ang rate of, acceptance nila ay nasa 20 to 24%. Wow. Tapos ang Japan 1%, wala pang 1%. Gano'n kalayo ang agwat. Ibig sabihin there is something wrong ano. Ah, kung ang Canada tumatanggap nasa 60-65%, ang US around 40% sabihin mo na. Mm. Tapos 20% and then ang Japan wala pang 1%. So ano 'yan ano, actually kini-criticize ito, ng iba pang mga bansa yung ganitong klaseng aplikasyon ng Japan Bureau of Immigration dito sa, refugee recognition which is a globally known protocol ano, based doon sa United Nations ano, conventions. Yun nga nalulungkot tayo kasi pagkakataon sana ito ng korte ano, na ipakita yung kanyang, pagtindig para sa karapatan ng mga karaniwang tao na Mm. magkaroon ng proteksyon, 'no? Kasi ginagawa naman nila 'yan actually nagga-grant nga sila ng refugee status sa mga ano, sa ibang mga lahi, lalo na yung mga meron silang political points. Halimbawa nung nangyari yung giyera sa Russia at Ukraine, so tumanggap sila ng daang-daang ano diyan, applicants. Tapos From gano'n Ukraine. din oo, yung iba pang ano, yung sa Middle East, ganyan. Yung sa mga Mm. panahon ng giyera So sa so Turkey, so oo, nakasalalay sa political, grandstanding at hindi sa usapin ng karapatang tao, yung yes. pagtanggap parang gano'n. Wow. Kasi
kung hindi po tayo nagkakamali, ang binuo ang Convention on Refugees na 'yan o decision o sabihin, protocol na 'yan ano, sa pagtanggap ng mga refugees, based on humanitarian grounds po ito, 'no? Yes, Eh, supposedly. yung korte at yung Bureau of Immigration ang hinahanap ano, yung mga ebidensya na talagang next to impossible. Mm. Next to impossible. Halimbawa, hingan ka ng halimbawa ako, meron akong nagsampa ako ng kasong red tagging o ano. So, ang hahanapin nila na dokumento halimbawa, pakita mo nga sa amin yung listahan ng gobyerno o ng AFP o ng PNP na Sandali nagsasabi kamo na ikaw ay tatanungin ko yung intelligence ng ano. Ah, para bang kahit ang ano bibigyan ka ano, parang 'di ba, ano yun, next to impossible, eh. Kaya it's ito yung it's so hard to point of fix the stupid contention. people. You cannot fix stupid, sabi nga. Ito yung point of contention natin dito na pilit nating inirerehistro sa korte. But anyway, may chance pa naman ano na umapela at, yun po 'no, isa doon sa mga ano din. Ngayon, ah, karaniwan na rin dito ngayon yung ano, yung mga Pilipino, lalo na mga OFWs ano, dahil dumarami yung mga OFWs dito sa pamamagitan nung Specified Skills Working Visa, tsaka yung ni-revise na Mm. worker trainee program. Lumalaki yung bilang ng mga OFWs. At the same time, yung pasahod talagang hindi nagbabago, hindi tumataas. So, kung magkano yung rate ng pre-pandemic, gano'n pa rin ngayon. Mm. Given the fact na tumaas ang taxes ng almost, nagdoble ang taxes tapos, ang taas-taas din ng inflation ngayon, eh. Kaya yung halaga ng pasahod noon pre-pandemic tsaka ngayon kung pareho pa rin, aba, kuwan 'yan, masyadong mababa ano, para sa mga karaniwang manggagawang ano, migrante. Kaya ano, Ang tuloy-tuloy yung, marami sa ating mga kababayan naghahanap ng ano, ng dagdag na kita. Siyempre mahigpit din naman ang ano diyan ano, immigration mm. kung ano lang yung nakatakda sa visa mo dapat yun lang ang ano mo, eh. Kaya kumbaga mag-ingat po tayo 'no, sa ating mga kababayan. Dahil ngayon pahigpit yung mga ano, batas ng immigration kaya kumbaga doble ingat lang po. Alam mo yung ano, yung kapit sa patalim, 'di ba? Alam mo nung bago akong umalis ng Pilipinas before, ang umaalis pa lang sa Pilipinas ay mga 5,000 lang, tapos naging 6 Per every day, day. So ngayon ano oo, na, 7,500 na more or less diba? yung lumalala. Ang matindi nun, lahat ng dahil nga matindi yung krisis sa pandaigdigang, ah, kalakaran sa ngayon ano. Tapos dito sa Korea nung after martial law nga, mas tumindi yung kawalan ng trabaho at tumindi yung inflation. Dahil nga siyempre may political na alingas-ngas. Ang talagang tamang-tama, mga migrants, yung sapul na sapul Oo, nung krisis ano, nasapul yung hmm. mga krisis kasi nagkawalaan ng trabaho. Kanina nga sabi ko Tayo nga yung ano, naglalakad ako, may nakasalubong akong migrants walang trabaho for 3 months. Sabi ko, "What?" oo. Hangga't hangga't kasi na hindi talaga natin nabubuo yung matigas na pagkakaisa Mm, ng natin bilang mga migranteng manggagawa, mm. parang alikabok lang tayo nawawalisin dito sa Oo, mga bansang kagaya kaya nga natin. sinasabi ko parati, sa panahon ng ganito, ano ba yung Tagalog sa adversities, yung hindi naman kamalasan, 'di ba? Sa panahon ng ganito, yung matindi yung, krisis Pagsubok, o krisis, mga 'yan. pagsubok, krisis, 'di ba? Ah, mas napakahalaga ng pagpapatibay ng organisasyon, eh, o kung anumang komunidad ang kinabibilangan mo. Pagpapalakas, pagpapatibay, pagpaparami. Kasi yun nga, wala kang ibang sasandalan, eh, kasi kung ikaw ay isang, migrants, automatic yun, eh, in-export ka, eh, 'di ba? By principle, kaya ka nasa labas ng bansa kasi walang opportunity sa inyo, 'di ba? Kumbaga walang walang opportunity sa inyo and you're being exported outside the country para magpadala naman ng dolyar ano, bumalik sa bansa ninyo para pakinabangan din. Eh, lagit dudugsong 'yan sa usapin sa Pilipinas, eh, bakit ka nandito tapos nahihirapan ka dito. Sa panahon Alam ano mo nga yung mine-mention mo kanina, 'di ba? May mine-mention ka kanina tungkol sa ano ba yun, ah, magtataas na naman yung, um,
anong tawag dito, SSS ba? Yung magtataas na naman Oo, yung premium? actually yan nga, naalala ko ano, dito sa pagbukas ng taon, nitong 2024 nakaraang taon 'no, ang unang-unang topic na na tinalakay natin yung kaugnay sa jeepney phase out, eh. Kasi December Oo. 2023 pa lang, eh, nagngangangayaw na itong administrasyon ni BBM tungkol doon sa pag-phase out ng mga Mm, public utility jeepneys, yung mga lumang tipo daw ano. mm, mm. Gustong palitan ng makabagong modern Parang jeepney. parang ang tingin ko dun, um, ngayong darating na ano, papalitan ko yung mga jeepney, papatayin ko ang mga kabuhayan niyo, gugutumin ko kayo tapos bibigyan ko na lang kayo ng akap. Tipong gano'n. Kahunghangan, yung kahunghangan. Matindi yung tama niyan kasi lalong magbibigay ng kahirapan yan. Yung phase out wala naman sinasabing hindi kailangan mag-modernize, 'di ba? Ang sinasabi naman, well, okey mag-modernize. The problem is, papaano yung modernisasyon ninyo, 2,000,000 yung jeep, 2,000,000 Mm, bawat yung bibilhin mong bagong jeep na tumitirik pa. Talo pa nung mga nung maging guest oo. natin dito si Kamodi, 'di ba, yun yung kinukuwento niya, mas tatalunin pa nung well-maintained na locally At made jeep. actually ano yan, sinalubong yan ng malawakang protesta hindi lang ng ating mga tsoper, pati yung mga Hmm. grupo ng mga mananakay o yung masang mananakay, mga commuters. At siyempre pati rin tayong ano, yung malawak na, komunidad ng mga overseas Filipinos 'no. Kaya kumbaga napaso ang ano diyan, ang gobyerno ano, Mm. diyan sa Parang tahimik nga, eh. Napapansin ko tahimik na tahimik tungkol diyan. oo, may plano kasi na ituloy yata ano, parang bubuksan o itutuloy-tuloy itong implementasyon ng anong tawag yung consolidation ng mga prangkisa, pero ito silently nangyayari ano, maaaring ginagawa Sa likod na lang kumbaga. oo. My Pero God. gano'n pa man nagiging mapagbantay siyempre ang grupo ng Piston at iba pang mga samahan ng mga namamasada para bantayan ang issue na 'yan. Siyempre tayo din ano, Pero parang nakatutok tayo sinuspindi diyan. ano, for a while? Oo, oo. Oo, yung Yung ano, implementation. kahit yung ano pa ba, siyempre makakalimutan ba naman natin yung nung panahon ng SONA na nagyabang si BBM na, "Ano ba?" Sabi niya, "Mahigit Yung 5,000 natapos na yung ano, ilan yun, 5,000 ba yun? Hindi ko na nga alam kung ilang libong flood control yun, eh. mahigit 5,000 bulang." Yung sabi nung ano, yung Oo, matindi kasi nun nature ang nakalaban, eh. Sabi nung oo, nature, "Oops, you're lying. sinungaling ka, sabi ko, Sinungaling ka." nambubudol, Boom! Binigyan siya ng nambubudol ano, ka, kinulan ka nga ka hinulan siya, binaha siya. So, oo. nagkaalaman, 'di ba? Yun ano, siyempre binantayan din natin yung usapin ng budget, Ooh. hearing ano, sa Quadcom o I mean sa Kongreso at, ang masakit lang nito talagang niratsada ano, yung pagpasa ng budget dito sa Senado at, itong si BBM talagang may ano talaga 'to, tuso ano, kunwari may pabito-bito pang ginawa 'no. Kasi nga napansin ko talagang very unconstitutional yung ginawa nila dito sa 2025 GAA, na sinasabi sa constitution dapat priority edukasyon at, pinakamataas dapat ang Mm. allocation pagdating Sabi nga diyan. Kaya lang 6% yata supposedly, 'di ba? Pinakamababa 6% supposedly sa national budget. actually yes, yes, yan ang naka-cite sa ano 'no, sa konstitusyon. Mm, Dun sa ginawang budget ano, ipinasa ng Senado, talagang kuwan, kung susumahin mo yung budget na inilaan para sa infrastructure projects, mas mataas siyang dihamak kaysa sa budget sa education na patuloy na mm. kinakaltasan. Na Kaya supposedly yun yung kinabukasan natin, eh, yung edukasyon, yes. 'di ba? Siyempre Ano, makakalimutan ba natin yung usapin ng transfer ng pondo ng PhilHealth? 90 Parang billion, 90 oo, billion yun, 'di ba? 90 billion. tapos itong sa GAA, binigyan ng zero budget naman ang PhilHealth ngayon. Ay, umalingaw Parang ng todo yan. oo, pero bantayan Madaming po natin nagalit diyan. kasi parang fixated ang gobyerno na ito, na ano, na unti-unti talagang
bawasan ang budget para sa Mm. serbisyo publiko. Pero at least marami silang budget para sa sarili nila. So tinanggal nila Mm. yung budget, nilagay nila yung mga essential gaya ng education and health. Maganda ang paliwanag nila Dinugyot, ano 'di diyan, ba? Oo, maganda ang dinugyot. paliwanag nila diyan. Sabi nila, ito namang ayuda o akap na ito o tupad, ano man ang tawag niyo diyan, ay hindi naman daw pipirma diyan si Mary Grace Piatos, Piatos ba 'yan, 'no? Mm. Na ibig sabihin, makakatiyak daw po tayo na ang budget na 'yan para sa ano ba 'yan, ayuda ay makakarating sa mga taktang benepisyaryo. Kita niyo 'tong mga congressman Eh, natin ano? Para bang ako po hindi naman abogado, hindi rin po ako masyadong mataas ang pinag-aralan. Pero ang pagkakaalam ko po pagka congressman dapat ang priority niyong trabaho, paggawa ng batas, hindi yung pamimigay ng libreng exactly. bigas, pamimigay ng scholarship. Ba't hindi po yan dalhin sa DepEd, sa DSWD, sa Exactly. DOH, 'di ba? Kung yan naman pala ang ano, baka gusto niyo Oh my God. magpagawa na rin kayo ng Department of ano, Punerarya para doon sa mga tulong sa sa mga nililibing, 'di ba? Kasi yan ang madalas na pinupuntahan ng pondo ng ano, 'di ba? Yung Ah, matindi yung ano sa atin, hindi ko alam kung bakit ay, mga kababayan ano, panahon na siguro para magmulat tayo ano, na itong mga politiko na 'to ginigisa tayo sa sarili nating taba. Isipin mo yun, tinanggal mo yung mga esensyal at pinalitan mm. mo yung mga programa na kayo ang may kontrol kasi malapit na ang eleksyon. So, yung congressman dun ka hihingi, ano bang role gaya nga ng sinabi ni Ka-Ardi ano, ang role ng congressman gumawa ng batas hindi para mamudmod ng ano. Pupunta ka sa isang congressman, hihingi ka ng halimbawa sulat para sa ospital. Why? Di ba, iisipin mo ngayon, bakit? Bakit kailangan ko pang pumunta sa isang congressman samantalang supposedly hina-handle nga yan ng ano, Department of Health, etc. So lahat ng mga yan o ng PhilHealth supposedly. So ang ginawa nila, nilagyan nila yung sarili nila kasi kailangan nila ng pondo para eleksyon na naman. So yung Eh, patronage politics, hindi ba matagal ng panahon 'yan na mm, sabi nila ibinasura na ang pork barrel. oo, Panahon ni Pinoy 'yan, actually, oo. pero panahon ni At Pinoy bayan doon. muna ang nanguna diyan, Oo, pero doon nauso, oo, yes, exactly ano. Pero sinikutan nila 'yan, nagkaroon ng Mm, PDAP, PDAF, ah, Public Disbursement Allocation Fund yata ang tawag dun ano. Pero mm. in short, pork barrel pa rin Pork kasi barrel napupunta yun. siya sa opisina ng mga ehekutibo, sa mga mambabatas at ginagamit na pantulong di umano. Mm, Kaya nakakatuwa din, alam mo itong mga tumatakbong senador natin ngayon kahit mga artista, mga pamilya, lahat sila talaga pong gusto nilang tumulong sa atin ano, talagang yung ang sarili mong yayaman, pera mga itutulong billionaire. sa'yo para iboto mo siya. Oo, ang lagay, kukunin nila sa kaban ng bayan tapos ipamumudmod niyo din sa amin Sarili mo, mula sa mm. pondo namin. Eh, ba't di Tapos niyo may na lang utang na loob dalhin ka sa sa kanya. ayun, 'yan ano. Uy, teka ano, say hi muna tayo sa apat Oo. na pong manonood natin. Magandang Baka gabi sa inyo ano, paki-share na lang tsaka paki-like. yun, So, nga naman, yon. Tsaka paki-subscribe na rin siyempre sa aming YouTube channel 'no. sa ating mga ano diyan, alam ko may nanonood sa ating taga Hong Kong, taga Oo, Korea. magandang gabi sa mga nanonood. At kung hindi kayo nanonood, 'di mamaya manood din kayo. Gusto Oo, niyo o ayaw niyo namang manood, puwede kayong makinig, 'di ba? yes. Pagkatapos nito, upload namin 'yan sa ano, sa Spotify for you to enjoy yung, magandang boses ni Ka-Ardi, 'di ba? Oo, ganun ba yun? Mamayang gabi. Wala pa yung inaantok na boses ni Ka-RD. Pinahihigot ko ng kape at para hindi ako ano, So, mag nakakaloka yung tungkol diyan sa mga budget na ginagawa ng mga politiko na hindi na marunong mahiya ano. Napakalaki talaga ng ano, napakalaki ng, parte natin. Supposedly dapat tayong mga mamamayan talaga ay magising na sa katotohanan at mag-demand ng ano, ng accountability dito sa mga pulitikong 'to. Hindi dapat nangyayari yan at otherwise kung ganyan ang ganyan, hindi tayo aabante, maghihirap at maghihirap tayo, magboboto tayo ng bobo,
Not exactly. Bobo, I don't know kung anong puwedeng gamiting salita 'no. But ito yung itong mga nakaupo na 'to. Mga ogag, mga O ogag. oo, mga ano, mga yung wala talaga silang ginagawa, walang ginagawang batas, nandiyan lang siguro nagpapayaman lang sila or kailangan lang nila ng kapangyarihan, pero hindi nila talaga inuuna yung bayan muna, 'di ba? Hindi nila inuuna yung bayan muna. Kaya Mm. talagang ano, kailangan talaga nating, magising sa katotohanan at Walang tapusin tunay na itong makabayang programa yung mga 'yan. exactly. Yung ano, nakakahiya. Nakakahiya tayo ano, 'pag pinanood mo yung nangyayari sa atin, nagbabangayan sila, may nag-aalukan pa ng Hmm, suntukan sa gitna ng ano, sa gitna ng Senado, yung mga gano'n, yung mga gano'ng eksena sa Pilipinas. Na walang ano, yes. walang meaningful change na ginagawa. Per ano 'yan, per regime. Gano'n at gano'n, walang meaningful change, puro Hmm, grandstanding, puro et cetera, walang nangyayaring matino. Naghihirap at naghihirap yung mamamayang Pilipino, pahirap ng pahirap, dumarami yung walang trabaho, dumarami yung nag-a-abroad, dumarami yung inaabuso sa labas ng bansa. Walang ginagawa, walang nangyayari, wala. So, wala talaga, nag-aaway sila. Ah, hmm. nakita mo ba yung isang article, Executive Order 81, oops, tinanggal siya. Kita mo yung maniobrahan na yun na walang pakinabang ang mamamayan, tinanggal, pero kung akong tinanggal di ako papayag, 'di ba? Malamang Tinanggal ka sa National Security Council, 'di ba? baka raw kasi ano, magpa-kudeta, eh. Di ba siya din yung taga NTF-ELCAC? Oo, dapat Paano tanggalin na paano yung ngayon yun, NTF. wala na siya sa NTF-ELCAC, gano'n? Parang matagal naman nang wala. Ngayon ang problema yung NTF-ELCAC nandiyan pa rin, eh. Sabihin Oo, bilyon-bilyon po ang pondo niyan, parang nasa 10 exactly, billion o oo. 9 billion yata ang pondo niyan. Sasabihin nun, "Tatay ko nagtayo niyan, eh, bakit niyo ako inalis diyan?" Tatay ko Bueno nagtayo ngayon. niyan. Pero ang gulo-gulo ng gobyerno ano, ang gulo-gulo ng gobyerno. Sinong gustong mag-invest Pero sabi nga wag po sa tayong ano, magulong gobyerno? kumbaga wag po tayong kumbaga of course kung sa atin pabor tayo na talagang matuloy yung impeachment at, panagutin itong si, violent Sara Duterte. Sa kanyang Oo, wala pambabalakid silbi, eh. Tanggalin niyo na sa lang. oo, yung milyong-milyong, daang milyong nilulustay nito mula sa kaban ng bayan At, for the record, ang siyudad nila sa Davao City, alam mo bang pinakamalaki pa ang disbursement nito sa confidential and intelligence fund kumpara sa Bilyon Maynila, din, 'di ba? may pinakamayayamang siyudad sa Pilipinas. Wow. Ngayon, yung mga taga Davao o sabihin na natin diyan sa palibot ng Davao City, nararamdaman po ba talaga ninyo kung saan dinadala ng mga Duterte ang bilyong-bilyong pondo na 'yan? Alam niyo po sa ilang daang libong populasyon ninyo, kung 'yan ay pinamahagi nila sa inyo, baka wala ng tayong makitang nakatira sa barong-barong diyan sa Davao City, kahit sa Davao City man lang. Mhm. Sa laki ng daang-daang bilyong pisong, Kaya nire-report nila, ginastos saan nila para napunta yung diyan sa bayan ninyo saan May napunta yun? nagugutom pa rin sa Davao, meron pa ring mga yung public facilities na hindi maayos, eskwelahan. Ngayon saan napupunta? Grabe. Oh, ah, 'di ba? Intelligence Kumbaga ano daw, confidential maging tapos bilyon-bilyon. Tapos inutang yun kasi bakit hindi ko hmm, sinabing inutang, 16 trillion na ang utang ng Pilipinas, eh. mm. Pero on top of Lumaki yung that, utang ng Pilipinas. since napag-uusapan nga yang confidential and intelligence funds, wag po nating kalimutan siyempre na ang may pinakamalaking hawak ngayon na CIF ay si Bongbong Marcos mismo. Na kumbaga Exactly. kung tayo bilang mga karaniwang mamamayan at nakita natin kung paano ginagamit o nilulustay ng mga ahensya ng gobyerno, mga politiko itong CIF, hindi ba mas makatarungan siguro na ipanawagan natin na talagang i-abolish na ang confidential and intelligence funds na 'yan at kung Tsaka yang halimbawa yung NTF-ELCAC, confidential funds sa laki ng pondo ng confidential funds na napupunta di umano sa mga,
ayuda lamang ano. Ba't hindi na lang dalhin 'yan sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga departamento na dapat nangangasiwa, Hmm. hindi yung hawak ng mga politiko, yung kaban ng bayan ano, na ginagamit para sa pagpapalawig ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang, impluwensiya, gamit yung pera mismo ng bayan. Yun po ang, Ang kaya matindi kasi tama nun, yung sinasabi ni kasamang chat, na kailangan hingin na natin yung accountability, no? hmm, ang matindi kasi nun ano, yung taxes ko-collect sa'yo gagamitin ng gobyerno, ibibigay dito sa mga itong mga pasistang ahensya ng gobyerno para Hmm, supilin yung iyong karapatan to demand accountability, yung iyong democratic rights. Para kang ginigisa sa sarili mong taba talaga, sarili mong pera galing sa iyong taxes, hmm. ah, yun din yung gagamitin pambili ng bala, pang-file ng cases para mga ano, trump up cases. Parang may Hmm. nadinig na naman ako, may hinuli na namang aktivista, 'di ba? Oo, yung mga May development workers ito, 3 oo, may ata. hinuli na naman. Trump up cases na naman 'yon. So, dapat kinukundina 'yan ano, sa bahagi natin kinukundina siyempre natin yung mga ganyang klase ng mga trump up cases na ginagawa para supilin yung mga demokratikong Hmm, karapatan ng mga Pilipino na wala namang ano 'no, wala namang tanging kasalanan kundi ipagtanggol yung kanilang mga demokratikong karapatan dahil nakikita nga nila yung gobyerno ganito kabulok, na ganito hmm. kabulok yung mga politiko. At duty mo 'yun bilang mamamayan ano, duty mo 'yun para ano, baguhin yung Yan ang ganitong mahirap klase. diyan kasamang chat, ito sa trabaho ng NTFR-CAF na ito, tsaka yung mismong kampanya ng gobyerno, yung itong whole of nation approach ano. Actually kung kahit ikaw ay karaniwang tao lamang o kaya sabihin na nating manggagawang pangkagalingan o development workers, kapag ikaw napagtripan ng mga ito, halimbawa meron kang adbokasiya para sa pagsasara ng mga illegal miners o yung pagsira ng Mm, kalikasan. Ire-red tag ka lang ng mga ito, babansagan kang dali ka kung na, ano-ano oh. tapos dali ka na. Hindi pa sa isang banda hindi pa siguro para ikaw ay saktan, nagawan ng ano, pero yung mismong sampahan ka ng kasong gawa-gawa, malaking abala na yun, para doon sa pagtutuloy-tuloy ng iyong Mm, adbokasiya at sa mga taong umaasa na matutupad ang adbokasiya na ito, hindi ba? Kaya kumbaga mm, sa mga karaniwang mamamayan na nakakakita nito at nakakaranas, 'wag po tayong matakot. Sabihin habang tayo ay natatakot, mas lumalakas sila. Pero 'pag nawala na po ang takot na 'yan, humihina din po ang kasamaan ano. Kaya kumbaga siguro matuto po tayo dun sa kaso na naipanalo halimbawa ni Atom Araulio nitong nakaraan 'no, dun sa red tagging case. wow, Puwede amazing 'yun, nating 2.5 million. pagbibigyan. Oo, pero siyempre hindi naman sabi nga ni Atom dun sa interview niya, hindi kasi din lahat ng karaniwang tao ay merong resources na hindi naman talaga siya mayaman na mayaman ano, pero at least kaya niyang magtuloy-tuloy ng kaso. Ito ang problema ano, kaya doon sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito, lalo na sa mga komunidad na merong de facto martial law sa mga malalayong probinsya o kahit sa mga probinsya natin na pinamamayanian ng ano 'no, ng martial law na pamamalakad, Mm, eh, gamitin po natin yung iba't ibang kaparaanan para i-expose itong ginagawang ito ng mga militar, ng kapulisan. Ito lang nakaraan, may 2 kabataan, nakipag-birthday lang ito, nirat-rat ng mga sundalo. patay. Kapagkama ng NPA, edad 18, edad 13 o 12 anyos, hindi ba? Napaka-unprofessional naman nun. Paano niyo Yes. nalaman na NPA agad 'yun? Dahil nasa dilim? Oo, Wow, malamang lasing si Sarge, o kaya amazing. sabog. Utak pulbura 'no, utak pulbura. Utak bulbura ka tapos nakadurog ka pa o sabog ka sa alak, Patay tayo pangit. diyan. Naalala mo yung Hindi mo naman pulis na nahuli? Ikaw gagawin. yata yung nakita ko, Yung pulis na nag-share ng ano, durog pala, Hmm, yung article na yun. Sabi ko, "Wow, paano hindi na ngayon na." 'yan, meron tayong anti-terror law, meron kang NTF-ELCAC, pero ang magpapatupad, isang institusyon, mga institusyon na sad to say,
o dapat din Puno natin din ng sinasabi, korapsyon. puno ng korapsyon at, sila din mismo yung pinagmumulan ng takot ng mamamayan, eh. Sa totoo Oo, lang, sa totoo 'di ba buhay lang nung po. araw sinasabi, nung araw na bagay, well, malalaman mo kung gaano na ako katanda. Kasi nung araw ang sinasabi ano, eh, 'pag bata ka pa 'pag nawala ka lalapit ka sa pulis, 'di ba? Hmm, Nung araw 'yon. Ngayon 'pag sinabing, nawala ka, 'wag kang lalapit sa pulis, nakakatakot, eh, 'di ba? Eh, ngayon parang parang 'pag nagkaproblema ka, hindi ka lalapit sa pulis, putya nakakatakot, eh. Baka mamaya, eh, kung ano pang gawin sa'yo, eh, iniisip mo, 'di ba? Hindi hindi na gano'n katindi yung integrity ng law enforcement sa atin. Dahil nga sa mga ganitong ano, ganitong pakana, yung red tagging, ano na, parang napaka-paranoid. Hindi na sila actually yung tipong, pagkakatiwalaan mo kundi katatakutan mo. So 'pag gano'n na yung sitwasyon na ikaw ay natatakot na sa supposedly ay ng mga law enforcement na 'yan, hindi na maganda 'yon. Hindi na maganda ang nangyayari pagka gano'n. Ano na 'yon, hindi ka na naghahasik ng, payapa, 'di ba dapat 'pag payapa kundi naghahasik ka hmm. na ng ano nun, ng parang anong tawag nun, anarkiya ba yun? Parang gano'n. Oo, yung Anarchic yung kultura dating kasi nila. 'no, yung kultura ng impunity talagang very ingrained yan sa Oo, ating daming bansa, pinapatay tapos pero hindi na lang ano, sasabihin lumaban, 'di ba? Uso oo, yun nung panahon and lalo ng Didigo. at the same time, kahit sa mga pulitiko natin yung impunity pagdating sa korapsyon, sa maling paggastos ng pera ng bayan, Hmm, kasi nga walang napaparusahan, eh, hindi ba? O kung yun meron nga man yung siguro pailan-ilan, yoong mga walang malaking backer, mga mayor na gano'n katindi ano. oo, 'yan puwede nilang patalsikin 'yan, puwede nilang idiin, 'yan. Puwedeng Eh, dapat ibenta kumbaga. Pero hindi dapat nga nangyayari 'yan sa mga malalaking pangalan, eh. dapat sa panahong 'to matuto na tayo sa Koreans, eh. We learn from Koreans should be. Kasi mga Koreans 'pag gusto Hmm. nilang sibakin yung kanilang pulitiko, they really mobilize. Alam Dun mo maganda nga yung point na 'yan ano, 'di ka-chat, ba? lalo na sa mga kabataan ngayon ng mga Pilipino. Kasi maaaring marami sa mga kabataan na natin ngayon hindi na inaabot yoong martial law o siguro Mm. yung kuwento sa martial law ay hindi na ganoon ka-ano sa atin. Tignan niyo yung ginawa ng mga Koreano, gano'n dapat. Ibig sabihin, At saka ano ah yun, sabi more than 50% ng dumalo doon sa pagkilos na yun, mga pagkilos ay mga kabataan, yes. 'di ba? At siguro ano, kung hindi man maganap 'yan sa atin sa lalong madaling panahon, eh, mag-e-eleksyon na naman. Kasi siguro panahon din ito 'no, para manawagan siguro ito sa mga hamon sa atin ngayon, na sa darating na eleksyon, lalo na ngayon ano, parang malaki ata ang bilang ng mga kabataang botante natin ngayon sa Pilipinas, eh. Kumbaga, it's about time na panghawakan natin yung ating boto ano. Nakita natin yung mga lumalabas na survey ngayon 'no, pare-parehong mga pangalan, sila-sila na lang, Diyos hindi ko, ba? 'pag nakita mo yung mga kandidato may nagmumura pang isa, artista rin. Mga Pamilya mo nga hindi mo maayos, eh. dun sa mga kabataan natin ngayon ano, pagmasdan niyo itong o mga pamilya o pangalan ng mga pulitiko natin ngayon na nasa Mm. Senado, sa Kongreso, pati yung nasa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Dekada na po sila diyan sa gobyerno, diyan na inugat lahat-lahat ano, pinamana na sa kaapu-apuhan na posisyon sa gobyerno. Lolo, anak, Sila umunlad ang apo. pamumuhay, pero tayong mga karaniwang tao 'no, ay nasaan ba tayo? Kaya ayan, eh, siyempre kada kampanya Hmm, mangangako yung mga 'yan, mamimigay na hmm. mamumudmod sigurado ano ng pera yang mga 'yan, mamimili ng boto. Nagaling din sa inyo, Galing din nagaling sa din sa bulsa atin. na inutang Hmm, naman yung karamihan din, ano? lupit, ang Binubulsa, lupit. pamimigay, ano? Ah, Ganito ang buhay ng mga pulitiko sa Pilipinas. kasuklam-suklam 'di ba? Hindi ko Oo, maintindihan kung bakit alam mo hindi sa pa rin totoo lang, kahit, ang gagara nila 'di ba, ang ayos manamit ng mga 'yan, kababango pero pagka ano naman nanlilimahid 'di ba, sa dumi yung na kalooban, nanggaling. Oo, kalooban nila, talaga sa totoo lang grabe. po. Mas nanaisin ko pang bumoto sa isang, Ronel Arambolo na karaniwang ano, Oh, yes, ah, mamamangka ano o mangingisda o kaya sa isang kadaning na na
isang galing sa sektor na magsasaka o teacher kagaya ni Teacher Franz, ano, kaysa dito sa mga pulitikong ito. Kaya Lisa Masa, yung mga ganyan na ano, na Naka-line up kumbaga sa akin ang mga 'yan. galing sa oo, sa'kin din siyempre. Ang Eh, line up kumbaga sa akin 'yan talagang ang problema 'yan, kasi eh. dahil sa pagtaas ng mga survey ano, so in a way talagang nandiyan na 'yan, eh. Kaya lang itong mga surveys talaga minsan may epekto din, eh, doon sa pagse-set ng tone ano, o yung ano ba, mind, conditioning ano. Kasi ngayon, eh, 'di ba sa kultura din natin minsan kung nasaan yung maraming pila, dun tayo. Kung Oh, nasaan ano yung ang dun ang tayo, eh. mentality dapat is ano, eh, you really want change. Mm, Gusto mo ba talaga ng mabago yung lipunan? Kasi kaya kanina pa pinapaliwanag ni Ka-RD ano, siguro naman hindi naman ang mga nanonood sa atin gano'n ka-ano 'no, kumbaga hindi niya maiintindihan yung sinasabi kanina 'no. If you really want change, eto yun, eto yung mga taong 'to. Etong mga tao na 'to, kasi ang problema sa atin ano, yung 'pag ni-red tag, imbis na magsuri ka, agad-agad ano na, kasi nga matindi yung ano, eh, yung red scare, matindi pa rin sa hanggang ngayon yun, eh, yung gano'n. Yung bang hindi na nagsusuri. Samantalang ang track record ng mga taong ito, yung mga yan nasa Makabayan Block ano, at saka yung mga party list natin, ang track record ng mga yan 'pag tinignan mo grabe. Yung kanilang malasakit sa mamamayan, yung malasakit nila na baguhin yung kalagayan sa Pilipinas, ay talaga namang sagad sa alapaap, ika nga 'no. Pero still, naloloko pa rin. Kaya nga sabi ko ano, eh, if you really want change, eto yun. Eto yung offering sa inyo ano. Yung mga tao na alam mong talagang, inubos yung buhay nila para maglingkod sa mga sektor nila, 'di ba? Yung mga sektor nila ang kinabibilangan gaya nga ni Arambolo, gaya ni Kadaning, inubos at alam na alam nila kung ano kamodi yung siyempre. oo, si Kamodi, kita mo naman si Kamodi, 'di ba? Siyempre Marami Ka Teddy Casino, eh, Teddy Casino, ay ano yun, outstanding din yun nung nasa Kongreso, 'di ba? nasa Kongreso, i-search po ninyo, i-Google ninyo, tiyak I-Google niyo yung makikita mga yan, yung mga tao na yan, makikita ang mga ninyo yung mga pagkakataon advocacy nila. niyan, anong mga track record ng mga yan. Yes, Matitindi ang yes. mga yan. Ano yung Sige. kumbaga talagang yung Ito, pag ano partner, nila, nabanggit mo kanina yung napipintong pagtaas ng SSS contribution ano. 15%, for God's Oo, sake, eh, maawa naman kayo. hindi ba, halimbawa ngayon pinagmamalaki ng NEDA o kahit ng Department of Finance, nung Department of Labor na rin, kung gaano karaming Pilipino ang may trabaho ano, at kung paano nila pinaliit yung bilang ng mga unemployed na Oh Pilipino. my God. So ngayon, target naman nila ngayon na itong dinideklara nila na mga employed, may trabaho, ay gatasan sa SSS. Kasi nga pagka ikaw ay kumikita o meron kang trabaho, sabi ng gobyerno, ay mandatory 'yan, ano, yung SSS. Kaya kumbaga talagang matindi, matindi itong gobyerno ni Da Junior ano, walang makapal ang mukha, tama yung sinabi ni Kanere, ang kapal naman ng mukha ninyo. Hindi niyo pa naitataas yung premium ng mga pumepensyon ngayon, balak niyo pang ano, Hindi humuthot. tina-target talaga nila yung mga OFW, eh, kasi isipin mo yun, hindi hindi pa nakontento sa mga Ah, dolyar siyempre pati na yung mga ano, ipinapadala ng mga OFWs, 'di ba? oo, Hindi pa siyempre pero pati yung nakontento. mga karaniwang manggagawa, yung mga self-employed, mga riders, mga vendors, aba'y, baka magulat na lang kayo habang kayo nagtitinda ng banana Q diyan, may nag-aano niya sisingilin kayo ng SSS, 'di ba? "Oh, may trabaho ka," sabi ng NEDA, kaya dapat magbayad ka ng SSS, pati PhilHealth damay niyo na, gano'n, eh. Tapos Magtataas kung ng saan premium for dadalhin 15%, grabe yun. oo, eh, 'di ba ang PhilHealth mandatory na, Pag-ibig mandatory na rin. Eh, ngayon ang nakakaano nga diyan dahil pinapalawig nila yung bilang ng mga Pilipinong di umano may trabaho, puwede nilang gamitin 'yan, eh, na precursor para sabihin na, "O lahat kayo magbayad ng PhilHealth, ng Pag-ibig at SSS sa ganitong halaga." 'Di ba? Eh, Tapos, naba-bankrupt yun, dadalhin eh. mo lang yung
imbes na pagbutihin niyo yung serbisyo ng DPWH, ng DOTR, ng DepEd, ng DOH, dadalhin niyo sa inyong mga sariling pork barrel, yung kikitain mula sa buwis. Amazing. Saan napunta yung ano, ito babalikan natin yung issue ng ano, PhilHealth, tinanggalan ng budget kasi zero, eh. Ngayon, supposed to be ang laki-laki ng kita ng mga casino sa Pilipinas. Dan dapat kukunin ng pondo niyan, eh, PhilHealth, eh, tsaka sa basic, sectors. Napupunta nga ba? Saan nga yung Ni-realign yun, 'di napunta? ba? Saan nilagay yun, yung 90 billion? Yes, and that itself, sabi nga ng mga analyst o sa ibang mga programa na napapanood natin, that itself is a violation ng constitution, 'no? Yung kasi ano yun, eh, mandato ng konstitusyon na ang excise tax mula sa mga sin taxes na ito, dapat Hmm. malaking porsyento dinadala sa serbisyo sa kalusugan, sa edukasyon at iba pa. Hindi sa bulsa ninyo mga sir, hindi sa party, hindi sa Christmas party. Hindi, My naku. God. Hmm. Hindi na ayan, ngayon nagtutungayaw yung mga ibang nasa ibang bansa, ano, kasi nga nagagalit. Kasi walang pakinabang sa kanila yung SS, eh. Tapos pipilitin nilang pagbayarin, eh, hindi naman malalaki yung kinikita, no, sa labas ng bansa. So, Oo, yung iba kaya nga maliliit lang din. 'pag sinasabi natin na baka puwede bawasan niyo naman yung singil sa renewal ng passport o kaya Hmm, doon sa presyo ng mga notarial services o serbisyo ng embahada, may ano dapat nga tayo din libre na yun, eh. exactly. Ang iba nga 'Di dapat ba? libre na, ang kuwan, Dapat eh, yung mga yung sabi notarial, eklat na yun ano, libre na. Kasi oo, sa totoo lang, kita niyo naman yung remittances ng mga OFW, eh, yun ba namang konting kaginhawahan, sa hindi laki pa na ng buwis maibigay. na binabayaran namin tapos kukuha kami ng birth certificate. Magkano ang birth certificate ngayon kapatid? Parang nasa 300 ba, Ano, ₱200? yung ano ngayon, red Nag ribbon ngayon, hindi na yung ano, alam mo red dito, ribbon yung tawag. ewan ko kung magkano diyan sa inyo, pero 'pag kumuha ka dito ng record mo sa City Hall, parang wala pang ₱100 eh, ng isang papel. Tapos mabilis pa yung serbisyo. Mabilis pa, minuto lang 'yun. Hindi ka ba babalikin o hindi ka paghihintayin na maghapon, yung gano'n. Oo, Sabi nga ng mga ano, mga Pilipino na may mga Korean passport, 'pag daw sila nagre-renew ng passport, 10 years sila, eh. 'Pag nag-renew sila ng passport, papasok ka ng pinto, uupo ka, magpi-fill up ka, et cetera. Lalabas ka, dala-dala mo yung passport mo na hmm, bago. Paglabas mo ng pinto. sa Pilipinas, sa Ay, embassy, dito ano, pasok mo yung balik ano mo, 3 days. renewal Yun na yung yung pinakamabilis. Renewal yun, pinakamabilis 3 days. Pero mabilis na 3 yun. days, dito Mabilis na 45 yun. days. Mabilis na yun Oo, kasi dati 30 days umuuwi pa sa Pilipinas yung passport. Tas exactly. ngayon dito bumilis. Parang gano'n na lang, maiksi na lang Talaga? yung Uy, tapos yung hindi ka na Philippine naghahanap ng Embassy picture dati kasi gano'n, magpapa-picture pa Philippine ka Embassy sa sa Tokyo, sa South Korea 3 days lang po. Ba't sa inyo ano, 3 days something, yung ba't sa inyo processing, parang processing. parang Parang hindi, processing hindi 3 days, hindi matatanggap mo na? hindi, mga sa loob ng isang buwan tatawag sila sa'yo, 30 Ah, days. Tatawag sila sa'yo okey. kung gusto mong ipadala sa'yo, may techbe din sila, yung techbe yung ano papadala mo. So, mabilis na yun actually, hindi kagaya nung unang panahon. Bago dumating yung passport mo, parang gusto mo lang umuwi, wala ka pang passport. Pero bumilis ano, sa isang banda. Pero sabi nga ano, yung serbisyo kasi na supposedly ay libre na para sa mga OFWs, dahil nga hindi naman natin nai-deny yung katotohanan, talaga namang malaki yung contribution ng mga OFWs, 'di ba, sa kaban. Yaman yung Yes. serbisyo napakalaga sa mga OFWs, yung maramdaman mo man lang na yung gobyerno mo cares about you, kahit na alam mong Uy, in-export ka may ng gobyerno. pakisila may pakisila pagkasingilan, Yan, yan, yan. Dapat yung pero 'pag maramdaman mo man hihingi lang ka na we care, tipong gano'n ka. hindi ba yung Hindi ba nakaraan yung lang na hindi hindi ba yung yung tuwing nakaraan Pasko lang lang? nakikita natin diyan na asawa nung Pilipinong nakulong, pinagpapasapasahan ng DFA tsaka ng Philippine Embassy diyan sa South Korea, Dito, si Jojit, yung gano'n, gano'n. parang nasaan ngayon ang serbisyo? Mhm. Yun Ano, lang isang 'pag kababayan natin dito na hindi ma-contact ng mga kanyang mga magulang, buwan na ang inabot.
dumulog na sa DFA, dumulog na sa Philippine Embassy sa Tokyo, parehong walang nakuhang sagot yung ano, o tulong, yung kabayan natin, eh. Isipin mo yun, na pag Supposedly na sila yung itong local may recurso at may kapangyarihan para gawin 'yan sugsugin yung ating kabayan. Pero hmm, ito ang mahirap na kalagayan pagka overseas Filipino ka, eh. kasi, gaya nga ng sinabi ko kanina, yung mga local kasi, yung mga kumpanya, if they don't need you anymore, wala na silang pakinabang sa'yo, itatapon ka na lang. 'Di ba gano'n yun, eh. Pero yung maramdaman mo yun sa mga kundi maramdaman mo sa gobyerno mo na yung gobyerno mo don't care about you. Mas ano yun, mas mabigat yun kasi yun lang talaga yung sasandalan mo sa totoo lang, eh, bilang Mm. mamamayan ta's feeling mo wala ka ng wala kang nationality pagka gano'n. Nakakalungkot So, yun yun ang mga environment pinag-usapan din natin last time. May mga guest tayo from Envy People. Yun tungkol sa mga, tawag dito, ah, yung climate change, 'di ba? Pinag-usapan din natin 'yun, sa climate Yung change at siyempre marami yung reclamation sa Manila Bay. reclamation na yung mga nag-aano dun, naglalaban tungkol sa reclamation, eh, dinukot pa. Grabe, dinukot pa. Diyos mio, kahiya-hiya. So, ano pa ba yung mga natin, mga napag-usapan natin last time sa ating, programa? Yeah, Kamusta na yung mga mostly EPS niyo? actually hindi naman EPS ang tawag dito diyan. Ano pala, trainee, trainee, yung mga Oo, ayun trainee nga, niyo. binago na yung policy diyan. Hindi na daw sila trainee kundi worker Ano na training, ano na daw hindi sila? na technical interns, Oh my kundi God. worker training program. Pero basically ay yun pa rin naman yun. Parehong ahensyang nangangasiwa, pareho pa rin ang pasahod, pareho pa rin ang ang sistema. Alam naman natin na right at the start na kapagka Mm, ganitong merong mga bagong pulisiya na hindi direktang nakokonsulta ang grupo ng mga migrante, OFWs man 'yan, talagang mauuwi lang ito sa mga parang in a way grandstanding tsaka political stunts na lang na ginagawang sirko. mm, Itong mga panibagong batas o pulisiya. Pero sa kaibuturan, ang esensya pa rin naman nito yung paghigop, pagkuha, pag-recruit ng Japan ng murang lakas paggawa mula sa mga mahihirap na bansa. Yun naman talaga ang bottom line nitong mga recruitment, schemes na ito, eh. Kaya kumbaga, talagang may pangangailangan, na ipanawagan natin na magkaroon ng, ah, ganap na o industrialisasyon sa sarili nating bayan. Kasi sa totoo lang po hindi naman na gano'n kaganda o kabuti ang kalagayan ng pasahod at kahit pa yung kalagayan sa paggawa o sa trabaho ng ating mga kababayan na sumusuong sa kahit na hindi lang sa Japan, South Korea, Taiwan, sa iba pang, lugar, iba pang bansa. Kapit-patalim po talaga ang buhay OFW. Kaya kung yes. toong merong konsensiya ang ating gobyerno, dapat ang pinag-iisipan po ninyo, paano lilikha ng disenteng trabaho at paano magkakaroon ng disenteng pasahod, yung family living wage sa ating sariling bayan. Yun po talaga ang ang tugon niyan at, hopefully ay maisulong ito ng ating mga makabayang kandidato at, siyempre pa doon sa pamamagitan din ng iba pang mga, avenues like doon sa party list system ay magkaroon din ng Bayan mo muna. makapagrehistro ng mga batas para sa layuning ito yung pagpapataas ng antas ng kabuhayan ng mga karaniwang manggagawa at pati doon sa ating mga, sektor ng agrikultura.
Okay, so inabot na naman ng isang oras mga kababayan, ano. Um, Ayos. Nakatapos na naman ng isang oras, siguro next time babalik kami with some guest story issues. Gusto ko pa sanang ulitin muli yung aming imbitasyon para sa January 19 for those mga OFW na may mga problema sa passport, may mga Hmm, problema sa kung ano-ano pang mga issue sa ano no, mga dokumento sa embassy. Pupunta po yung embassy sa Soul Diaspora Church, kasi yun po yung collaboration with the Soul Diaspora Church and kasama ko na na papuntahin yung embassy dun para mag-render ng services. So puwede po kayong, malaman ninyo yung ano, yung, detalye makikita po ninyo sa website ng, Facebook ng kasama ko at saka ng, Migrante Korea, Migrante KR. Ngayon kung magpupunta naman kayo ng Hewadong, siguro nagpupunta kayo sa mga tindahan ano, makikita niyo nakadikit dun yung aming mga poster, nagdikit kami. So maraming salamat dun sa mga tindahan na nadikitan namin. Thank you very much kay Berna. Tsaka doon sa tindahan ng mga electronics doon sa baba. Thank you very much kasi binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapagdikit ng poster namin para makita naman ng mga OFWs yung yeah. ano para so yung mga may mga problema siguro makapunta doon. So yung imbitasyon namin muli ano, yun po. So marami pa kaming mga gustong pag-usapan siguro sa susunod na mga ano no episodes. Maraming salamat po sa mga nanood at sa mga magshi-share. Ngayon magpapakilala na ako kasi huli na, eh. Ako po si Chat Di Maano, mula po dito sa South Korea na kanina hindi na ako nakapagpakilala. So yun, Ayan. Muli po magandang gabi sa inyong lahat, sa ating mga kasamang migrante sa iba't ibang panig ng daigdig at tuloy-tuloy lang at tuloy ang yun laban. nga 'no, marami pa tayong ano, haharapin na mga pagsubok sa taong ito. Pero, first thing first sabi nga impis Sara Duterte and then singilin si Marcos. Bring Abolish Mary Jane. all confidential fund and abolish presidential pork barrel. Oh yes, at abolish na pala yung pork barrel talaga. So yun po, magandang gabi po muli sa inyong lahat at see you next time. Good Yan, night. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year nga pala tsaka Merry Christmas. Ay, tsaka ano, birthday ko sa 14, yung mga gustong magbigay sa inyo ng ano, ng regalo, tumatanggap ako ng advance na regalo. Si yung president, yung chairman ng kasama ko, ano din, birthday din niya sa 17. So tumatanggap kami ng ano, ng mga advance na gift sa inyo, no. Maraming salamat po. Good